Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Nagstay na muna kaming dalawa ni Tin dito sa room niya. Wala rin naman kasi kaming gagawin sa ibaba dahil sila mommy na raw ang bahala doon. Maaga rin na pumunta si Christina dito pero nasa baba lang siya. Habang kaming dalawa ni Tin ay nilalaro ang ahas na alaga ni Leslie. Napatunayan ko na mabait nga itong ahas na ito. Noon ay natatakot ako sa mga ganitong hayop pero ngayon na nasa harap ko ay nagbago. Minsan ay mas nakakatakot pang ang tao na nagpapanggap na mabait pero ahas naman pala talaga. Alam ko na parang si Christina to dahil alam na alam ko na may balak ang ahasin ng asawa ko. Akala talaga ng babae na yon ay maloloko niya ako. Nakalimutan niya ng teacher ako kaya hindi ako tanga tulad ng inaakala niya. Pasalamat nga sana siya dahil naawa pa ako sa kanya. Pasalamat siya dahil hinayaan ko siya na makasama niyang anak niya. Mommy, ang cute talaga ni Galong no? Super behave rin siya. Mukhang nagpapalambing siya sa akin. Sabi ni Tin sa akin habang hinahaplos ang katawan ng ahas. Kaya nga, hindi ko nga alam kung paano ba ito napaamo ng tita mo. Mommy, baka po may superpower si Tita Leslie. Natatawa na sabi ni Tin. Baka nga, natatawa rin yung sabi ko. Ano naman na superpowers? Parang katulad ba sa mga palabas? Parang ganun ba? Pero kahit na medyo weird ang kapatid ng asawa ko, ay alam ko na mabait siya. Kapag ako naman ang kausap niya ay matino naman siya. Nakangiti nga siya palagi sa akin eh. Kapag si mommy naman ay nagbabangayan sila, habang kapag kay daddy, nilalambing ito ni daddy. Lalo na itong bunso kaya talagang daddy's girl siya noong maliit pa siya at itsura ko sa bagay na yon. Kanina ay nakipagkwentuhan pa siya sa amin ni Tin bago siya bumaba. At ang lahat ng yun ay tungkol sa alaga niyang ahas na si Galong. Alam ko na hindi lang ito basta pet para kay Leslie dahil para nga niyang anak ang ahas na to. Nalaman na rin namin na hindi naman nakakamatay kapag kinagat kami nitong ahas na ito. Nangangagat lang ito for self-defense. Mabuti na lang dahil nag-aalala rin naman ako para sa amin ni Tin. Habang nakaupo kami dito sa kama, nagulat kami dahil bigla na lang bumukas ang pintuan at may bigla na lang pumasok. Kaya naman mabilis ay binaba ni Tin ang ahas sa sahig. Hindi ka ba marunong kumatok? Tanong ko sa kanya. Sorry, akala ko kasi okay lang na pumasok ako dito. Kasi room naman to ng anak ko, sabi niya pat halata namang nagpapanggap lang siyang mabait. Hi baby, nakangiti na bati niya sa bata. Hi po, nautal pa na bati ni Tin at nakatingin siya sa akin kaya naman ngumiti ako para iparating sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala dahil nandito lang ako sa tabi niya. I miss you baby ko, sabi pa niya pero ngumiti na lang ang bata. Hindi mo ba ako na-miss? Bakit hindi ka man lang nagsabi na miss mo rin ako? Tanong pa niya na para bang nagpapaawa siya sa bata. Huwag mo na lang siguro siyang madaliin sa mga bagay-bagay, sabi ko kay Christina. Okay lang ba kung iwan mo kaming dalawa dito? Tanong niya sa akin at nakataas ang isa niyang kilay. Iba ang tono ng boses niya sa facial expression niya. Palibhasa hindi nakikita ng anak niya at nang mamalditan na naman siya sa akin. Tumingin ako kay Tin at pasimple kong tinuro si Galong sa kanya. Kaya naman tumango siya sa akin na mukhang naintindihan naman niya, sinabi ko. Alam ko na walang gagawin si Christina dahil nga may ahas dito sa loob. Okay, sa labas lang ako. Sabi ko sa kanya at naglakad na ako palabas. Bukas ang pintuan dahil ayaw ko na nakasara. Gusto ko kasi na makita ang reaksyon niya kapag napansin niya ng ahas ni Leslie. Matatakot kaya siya? Tatakbo kaya siya? Ano kayang mangyayari sa kanya? Sunod-sunod na tanong ko sa sarili ko dahil hindi ko rin talaga alam kung ano bang mangyayari sa kanya. Ilang sandali pa'y nagulat ako dahil, what the heck? Sigaw ni Christina kaya mabilis akong bumalik para tingnan kung ano bang nangyayari. Nagulat ako dahil gumagapang sa katawan niya si Galong. Shit! Shit! Sigaw niya. Kaninong ahas ba to? Ah! Umalis ka nga! Buwisit ka! Sigaw ni Christina at pinapalo niya si Galong. Kay Tita Leslie po yan, sabi ni Tin sa kanya. Baby, tawagin mo si Leslie, sigaw niya sa anak niya. Bakit hindi ikaw ang tumawag? Ikaw naman na may kailangan. Pagmamaldita ko sa kanya. You witch! Sigaw niya sa akin. Witch nga ako, nakangiti na sabi ko sa kanya. This is your plan. Plano mo na maglagay ng ahas dito para hindi ko ahasin niya. Kaya bakit mo ko pinagbibintangan? Kasalanan mo dahil bigla ka na lang pumasok dito nang walang pasabi. Sabi ko sa kanya. Baby, call your dad please. Please help me. Help mo. What's going on here?
Tanong ni Mommy na ngayon ay nandito na. Yung ahas po ni Leslie, tita! Sumbog niya kay Mommy. Alam mo, relax ka lang. Mabait naman ang alaga ko. Basta wag mo lang siyang gagalitin. Natatawa na sabi ni Leslie. Pakialis na ito. Baka kagatin niya ako. Utos ni Christina kay Leslie. Naglalambing lang yan sa'yo. Gusto kasi niya na lagi siyang nilalambing. Sabi ni Leslie na hindi man lang niya naintindi ang utos sa kanya. Please, baka kasi, Colton, help me. Yung ahas si Leslie kasi. Takot din ako sa ahas na yan, lalo na't nangangagat yan. Sabi ng asawa ko sa ex niya kaya parang natuod na ngayon sa kanatatayuan niya si Christina. Akala ko ba hindi nangangagat ang ahas na to? Hindi nga, nakangiti na sabi ni Leslie. May ahas ba na hindi nangangagat? Ahas yan eh. Nature na nilang nangangagat dahil mahilig sila sa dugo. Sabi pa ng asawa ko na halatang tinatakot niya pa talaga ang ex niya. Wisit kang ahas ka! Umalis ka! Alis! Sigaw ni Christine at pinapalo niyang ahas pero nagulat na lang kami. Dahil bigla na lang siyang kinagat ni Galong. Colton, dalhin mo ko sa ospital. Please bring me to the hospital. Sabi ni Christina sa asawa ko. Ipapahatid kita sa driver. Sabi ng asawa ko. What? Bakit sa driver pa? Bakit hindi na lang ikaw? Tanong pa niya talaga na para bang hindi man lang siya iniisip ang sinasabi niya. Hindi ako pwede. Magagalit ang asawa ko. Sagot ni Colton. Paano ako? Kinagat ako ng ahas ni Leslie. Ba, kung ayaw mo mapahatid sa driver, kung gusto mo mamatay ka na, bahala ka. Basta hindi ako maghahatid dahil may asawa na ako. Sabi pa ng asawa ko na may saltikrin yata sa utak, tulad ng kapatid niya. Pero natutuwa naman ako dahil talagang hindi siya nagpapadala sa ex niya. I hate your snake! Sigaw ni Christina kay Leslie. Hate rin niyang mga fake. Ayaw na ayaw kasi na sinasabihan siya na hindi maganda, lalo na't matalinong ahas na to. Kasalanan mo dahil nagpapalambing lang sa'yo pero sinaktan mo siya. Nakangisi na sabi ni Leslie. Kabag ako talaga namatay. Ay, hindi yan. Masamang damo ka eh. Mas makamandag ka pa nga sa ahas ko. Natatawa pa na sabi ni Leslie pero mabilis lang na nag-walk out si Christina dahil takot rin yata na mamatay. Good job baby, malambing na sabi ni Leslie sa alaga niya. Hihiramin na muna namin ang ahas mo, sabi ng asawa ko kaya nakakunot ang noo ko na nakatingin sa kanya. Hiram, bawal kuya, sabi ni Leslie sa kuya niya. Bakit naman bawal? Hindi siya libre. It's not free, sabi ni Leslie kaya tumawa kami maliban sa asawa ko. So anong gusto mo? What do you want? How much? Sunod-sunod na tanong ng asawa ko sa kapatid niya. Dapat may TF siya. Hindi mo ba alam na artista tong alaga ko? Dapat lang may talent fee siya. Dahil kung hindi, dahil sa kanya ay nandito pa rin ang bruha mong ex, sabi ni Leslie. How much? Tanong agad ng asawa ko. Dahil magkapatid naman tayo ay may discount na. Bali 40k na lang dahil 50k kasi ang talent fee niya. Sabi pa niya na ikinagulat ko dahil 10k ang discount niya. 40k lang pala eh, akala ko naman kung 1,000,000, sabi ng asawa ko. Alam ko naman na barya lang yan sa'yo pero kasi hindi libre ang talent ng baby ko. Nakangiti na sabi ni Leslie. Walang problema sa bayad basta maasahan siya na bantayan lagi si Tin ay wala akong problema. Kahit pa na 1,000,000 ang gusto mo. Ayaw mo ng 40k edi 1,000,000 na para sa buong serbisyo niya. Sabi ni Leslie. Deal, sabi naman ng asawa ko na para bang wala lang sa kanyang pera. Daddy, is that mean po nakasama ko na palagi si Galong? Nakangiti na tanong ni Tin sa daddy niya. Dito muna kami hanggang sa matapos ang problema niyo sa babaeng yun. Nakangiti na sabi ni Leslie. Mas pabor sa amin na nandito siya, kasamang ahas niya, siguro naman, hindi na magiging makulit si Christina at hindi na niya ipipilit ang sarili niya sa anak niya. Tapos ng kasiyahan kaya bumaba na tayo. Para kumain, sabi ni Mommy. Tara na si Baba Love, malambing na sabi ng asawa ko at inalalayan niya ako. Nagpabuhat rin sa kanya si Tin. Kaya kaming dalawa ngayon ang inaalagaan niya. Nang makarating na kami sa dining area ay kumain na kaming lahat. Mas masarap ang naging dinner namin dahil wala na rito si Christina. Hindi katulad kanina na iniisip namin ni Tina nag-aalala kami pero ngayon nakakain na kami ng maayos. Salamat talaga kay Galong. After ng masarap na dinner ay umakyat na kami pabalik sa room namin. Love, pwede ba akong pumunta sa school bukas? Tanong ko sa kanya dahil kailangan kong kunin ng iba kong gamit doon. Sasamahan kita, sabi niya sa akin. May work ka hindi ba? Wala po, sagot niya sa akin. Sure ka? Opo, sagot niya sa akin. Baka kasi hindi ako busy pagdating sa'yo. Malambing na sabi niya sa akin.
Isa ito sa nagustuhan ko sa asawa ko dahil talagang nagbibigay siya ng time para sa akin. Ibang-iba sa Colton na nakilala ko noon na sobrang seryoso. Nagbabago pala talaga ang tao kapag in love. Parang ako, marami na rin nagbago sa akin simula nung mahalin ko ang asawa ko. At nagustuhan ko naman ang mga yon dahil mas natulungan ako nitong maging mature. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan ay nagbago sa akin nang mabuntis ako. Tulad ng mga ginagawa ko ng asawa ko na hindi ko naman talaga dapat na ginagawa sa kanya. Pero mabuti na lang nagbago na ngayon dahil siya ng cravings ko. Kung noon ininis na ako sa amoy niya at kapag malapit siya sa akin, pero ngayon hindi na. Gustong gusto ko na nga na lagi siyang nakadikit sa akin. Love, matutulog ka na ba? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Hindi pa love, ako rin hindi pa, inaantok sabi ko sa kanya. So anong gusto mong gawin natin? Nakangisi na tanong niya sa akin. I want you. Walang paligoy-ligoy na sagot ko sa kanya. Mas gusto kong pagbabago sa'yo ngayon, pabor sa akin. Nakangising sabi niya at mabilis na pumaibabaw sa akin. Alam ko namang pabor sa'yo. Siguro nito ng payback sa lahat ng pagtitiis mo ng nakaraan. Nakangising sabi ko sa kanya. Kaya nga sana laging ganito. Gusto ko to kaysa sa nagiging dragon ka. Natatawang sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil tama siya. Panay na lang ako sigaw sa kanya na para bang binubughan ko siya ng apoy. Pero ngayon naman, iba na dahil ako na nga ito naglalambing at nangangalabit dahil gusto ko. Kasi naman kapag kaming dalawa na lang, ang nandito'y talagang mabilis na uminit ang katawan ko. Tulad na lang ngayon, kung sa bagay wala namang choice ang asawa ko kung hindi gawin ang gusto ko dahil binuntis niya ako kaya dapat lang na maging responsable siya sa akin. Isang linggo nang nakalipas at hindi ko na nakita pang muli si Christina. Hindi na rin siya tumawag sa asawa ko lalo na't nakablock siya kay Colton at ang salarin ay ako. Ako ang nag-block sa babaeng yon. Masyado pa naman yung nagpapaawa sa asawa ko. Mas mabuti na maging maagap ako kaysa naman magpadala na naman sa mga drama niyang lalaking yon. Wala siya dito sa bahay. Dahil may business trip siya, si Leslie at ang ahas niyang kasama namin dito sa bahay. Mabait si Leslie at maasikaso sa pamangkin niya. Kitang-kita ko na masaya si Tin habang kasama namin ang tita niya. Naging maingay na ulit ang anak ko kaya talagang bumalik na sa normal ang bahay namin. Nalaman ko na rin sa wakas kung ano bang trabaho niya kaya mas lalo kong manga sa kanya. Kaya pala ayaw ni mommy yung ginagawa niya dahil talaga namang delikado. Kung ako rin ang mommy niya, hindi talaga pagpigilan ko rin siya kasi mahirap din mapigilan ng katulad niya na yun na talaga ang gusto. Kung ako ay mahal ko ang pagtuturo, siya naman ay mahal niya ang trabaho niya. Kaya talagang gagawin niya lahat dahil itong nagpapasaya sa kanya. Natutuwa nga ako tuwing nagkakwento siya tungkol sa crush niya na isang governor. Talagang pinakita pa niya sa akin ang picture nito at masasabi ko na gwapo nga talaga ito. Pero para sa akin wala pa rin makakatalo sa kagapuhan ng asawa ko. Mommy, pwede po ba kaming umalis sa Tita Leslie? Paalam sa akin ni Tin. Saan kayo pupunta? Sa mall po, sagot niya sa akin. Okay, nakangiti na sagot ko sa kanya. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi na po, kayong dalo na lang para naman makapag-bonding kayo. Okay lang po ako dito sa bahay. Tinatamad rin po kasi ako na umalis. Nakangiti na sagot ko sa kanya. May gusto ka bang pasalubong? Nakangiti na tanong niya sa akin. Wala po, ang makauwi ka na shave ay sapat na sa akin. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Kapag po kayo ang kasama ko, ay safe ako. Don't worry po dahil kulang banti ko. Nakangiti na sabi niya kaya napangiti na rin ako dahil tama naman siya. Cool nga talaga ang banti niya. Tulungan po kitang magbihis. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mommy, ako na lang po. I can handle myself. Lalo na ngayon na magiging ate na ako. Dapat marunong na ako sa sarili ko. Sabi niya sa akin kaya mas lalong lumawak ang ngiti ko. Big girl ka na ba? Opo, mommy. Ako po ay minsan samahan po kitang alagaan natin si baby kapag lumabas na siya. Sabi sa akin ni Tin kaya napangiti ako. Okay po ate, nakangiting sabi ko sa kanya. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Naghanap siya ng damit na isusuot niya. Masasabi ko na magaling ang batang itong mag-style sa sarili niya. Kung sa bagay wala naman siyang pangit na mga damit. Baby, sino nga palang bumili ng mga damit mo? Tanong ko sa kanya. Si grandma po, mommy, sagot niya sa akin. Hindi ka ba binibili ng daddy mo? Siya po nagbabayad kapag po bumibili kami ni kasama po siya. Pero kami po ni grandma pumipili ng gusto namin. Nakangiti na sagot niya sa akin. Kaya napangiti ako dahil kasama na naman pala ang daddy. Baby, nung hindi ka pa nag-aaral, kasama ka ba ng daddy mo sa US? Tanong ko sa kanya dahil ang alam ko ay matagal na nagstay ang asawa ko sa US. Kaya nga, hindi ko siya nakilala. Opo, mami.
Pero noon po talagang malit ako, si grandma po nag-alaga sa akin. Kasama ko lang po si daddy nung nagstay na po siya dito at hindi na po siya umalis pa. Sagot niya sa akin, ang bait ng daddy mo, no? Opo, mami, sobra po. Kung hindi pa siya mabait, hindi po siguro niya ako alagaan ng ganito. Siguro pinabayaan na lang niya ako noon. Pero tinanggap po niya ako bilang anak niya. Sabi niya sa akin kaya napangiti ako dahil tama siya. Kaya sana suklian mo ng pagmamahal ang daddy mo kahit pa dumating ang araw na makilala mong tunay mong daddy. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Iniisip ko po kung inabandon na rin po kaya ako ng daddy ko. Tanong niya sa akin. Yan ang hindi natin alam. Si Christina lang ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na yan, baby. Sabi ko sa kanya. Sabihin niya kaya kapag tinanong ko, pwede mo subukan para malaman natin. Sabi ko sa kanya. Saka na lang po, mommy. Ayaw ko po siyang makausap. Sabi niya sa akin. Sa ngayon, mag-enjoy ka na lang muna na kasamang tita mo. Saka na lang natin isipin kung sino bang tatay mo. Sabi ko sa kanya. Tama ka po, mommy. Ang hirap naman pong hanapin ng taong wala. Sabi niya sa akin, baby, are you ready na? Tanong ni Leslie na ngayon sa pamangkin niya. Opo, tita. Tayo lang po kasi ayaw ni mommy. Don't worry, ate. She's in good hands at kasama mo si Galong dito kaya don't worry. Siya magbabantay sa'yo. Sabi ni Leslie at ate ang tawag niya sa akin kahit na magkasing edad lang naman kami. Dahil daw sa asawa na ako ng kuya niya. Ingat kayo't mag-enjoy, sabi ko sa kanya. We will. Uuwi kami mamayang gabi. Nakangiti na sabi ni Leslie at niyaya niya ng pamangkin niya na umalis. Ako naman ay sumunod na rin sa kanila dahil wala akong balak na magstay dito sa room namin. Mas pinili ko na lang na dito tumambay sa living room. Hindi ko pa kasi alam kung kailan ba uuwi ang asawa ko. 3 araw na kasi siyang nasa business trip. Miss na miss ko na nga siya kaya damit na niya ang sinusuot ko. Lalo pa tinahanap ko talagang amoy niya. Mabuting at lagi siyang tumatawag kaya nababawasan ang pagka-miss ko sa kanya. Pero simula kanina hindi pa tumatawag ang loko na yon. Siguro busy siya kaya hindi siya tumatawag. Alam ko namang busy siya pero kasi basta. Malungkot ako kapag walang asawa ko. Kahit pa nasabihin ko sa sarili ko na trabaho lang ang pinunta niya doon. Kaysa mag-isip ako ng kung ano-ano, ay nagbukas ako ng social media account ko. Hanggang sa may nakita akong message sa hindi ko naman kilala. Curious ako kaya binuksan ko ito. Kaagad na nagbagong mood ko nang makita ko mga mensahe na may kalakip na mga larawan ng asawa ko. Kasama ang ex niya. So magkasama sila? Humanda ka talaga sa akin, Colton. Kailangan mo magpaliwanag. Nahinis na sambit ko kasabay ng, I'm home, narinig kong boses ng asawa ko. Kaya naman lumingon ako sa kanya't masamang tingin kagad ang binigay ko. Lagot ka sa akin ngayon. At talagang umuwi ka pa? Sigaw ko kagad sa kanya't binato ko siya ng una na nandito sa sofa. Love, what's wrong? Tanong niya sa akin habang sinasalag ang mga una na binabato ko sa kanya. Talagang nagtanong ka pa? Buisit ka. Magpaliwanag ka ng maayos sa akin dahil kung hindi, papalayasin talaga kita. Sigaw ko sa kanya. Ano bang dapat kong ipaliwanag? Wala akong ginagawa ha? Wala talaga. Promise, wala talaga. Sabi niya sa akin. So anong ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya at ipinakita ko mga pictures na kasama niya si Christina. Sino naman ang gumawa niyan? Hindi man lang ginalingan ng edit. Sabi pa niya sa akin. Kaya sinamaan ko siya ng tingin. So sinasabi mo na edited lang yan? Tanong ko sa kanya. Ano sa tingin mo, love? Ikaw kaya nag-ayos ng mga damit ko kaya imposible magkaroon ako ng ganyang damit. At ang pangit naman niya sa picture dahil mas gwapo ko dyan. Sagot niya sa akin kaya kumunot ang noo ko. So anong ibig sabihin nito? Wala namang ganyang lugar sa pinuntahan ko, love. Hindi nga ako lumalabas sa hotel room ko para hindi ako magkasala sa'yo. Lahat ng kailangan ko, ang sekretary kong bumibili. Sabi niya sa akin. Humanda talaga sa akin ang babaeng yun, sabi ko sa kanya. Support pa kita na awayin siya, love. Gusto mo hawakan ko pa siya para sa bunutan mo. Nakangisip pa na sabi ng asawa ko. Talaga lang ha? Dahil kapag talaga napatunayan ko na hindi ito edited, magsimula ka na talagang mag-impake ng mga gamit mo, Mr. Samaniego. Sabi ko sa kanya at tinirayan ko pa siya. Ipupusta ko ang lahat. Malinis to. Takot ko lang sa'yo. Nakangiti niya sabi niya at mabilis niya akong niyakap. Siguraduhin mo lang talaga, sabi ko sa kanya. Opo, love. Sure pa sa sure. I miss you. Malambing na sabi niya at niyakap niya ako. I miss you too. Malambing na sabi ko sa kanya. Dahil talagang miss na miss ko na siya. Hinalikan ko siya sa labi dahil na-miss kong asawa ko. Kaya pala hindi naman siya tumatawag dahil ngayon pala ang uwi niya. Marami na naman siyang dalang pasalubong para sa amin.
Akit na tayo sa itaas, love. Malambing na sabi niya sa akin. Ibigay mo ng pasalubong mo kina Manang, sabi ko sa kanya. Mabilis na naman tong ibinigay at sila nang bahalang maghati-hati. Iniwan na lang namin si Galong dito sa ibaba dahil sila Manang na rin munang bahala sa kanya. Hindi halata na namiss mo ko, love. Nakangising sabi ng asawa ko at inila ko para kandungin niya ako dahil nakaupo na siya ngayon sa kama namin. Wala akong choice. Hinahanap ka ni baby. Hindi ako makatulog na walang amoy mo. Sagot ko sa kanya. It looks good on you. Bagay na bagay. Mas lalo ka naging sexy. Nakangisi na sabi niya sa akin. Sus, binobola mo na naman ako. Magpahinga ka na muna. Dahil alam ko na pagod ka sa biyahe, sabi ko sa kanya. Hindi pa ako pagod. Gusto ko pa. Mamaya na lang para talagang malakas ka. Inaantok rin ako kaya sabay na tayong dalawang matulog. Mamayang gabi pa naman uuwi ang dalawang yon, sabi ko sa kanya. Okay, love. Mamaya na lang. I love you. Malambing na sabi niya tumiga siya kaya napahiga na rin ako. Hinalikan niya ako sa noo kaya naman napapikit na ako. Ngayon na nakayakap ako sa asawa ko ay parang dinuduyan agad ako. Ilang araw din akong walang maayos na tulog dahil pagising-gising ako sa gabi. At ngayon ay mukhang magiging masarap na ulit ang tulog ko. Nagising ako na nasa tabi ko pa rin ang asawa ko. Mahimbing ang tulog niya. Mukhang pagod rin talaga siya. Alam ko na pareho lang kami hindi nasanay na walang isa't isa. Sanay na kami matulog na magkasama kaya talagang hinahanap na namin ang amoy ng isa't isa. Ilang minuto ko rin na pinagmasdan ang gwapo niyang mukha bago ako bumangon. Gusto ko kasing ayusin ang maleta niya. Dahil natulog na kami kanina, binuksan ko to at inayos ko ng maleta niya. Nilabas ko ng lahat at tama nga naman siya. Wala talaga siyang damit na ganon. Ang lakas talaga ng loob ng babae na yon na siraan sa akin ng asawa ko. Gusto niya na magalit ako kay Colton. Ganon talaga siya kadesperada na pag-awayin kami ni Colton. Dahil sa buntis ako ay nadala naman ako ng damdamin ko at inawi ko na kaagad ang asawa ko. Alam ko na naintindihan naman ako ni Colton at kaysa mag-isip ng kung ano-ano ay tinapos ko ng ginagawa ko. Inayos ko ng mga laman ng maleta niya hanggang sa natapos na ako. Iniwasan ko talagang ma-stress lalo na yun din ang hindi maganda para sa amin ni baby. Mas gusto ko na maging masayahin habang nagbubuntis ako. Dahil para na rin niya sa amin ng baby ko para hindi ako mahirapan. Dahil sa mahimbingang tulog ng asawa ko, bumaba na muna ako para gumawa ng merienda dahil hapon pa lang. Ang bagal ng oras manang. Ano po kayong masarap na merienda? Nakangiti na tanong ko sa kanya. May gusto ka bang kainin, iha? Marunong ka po bang magluto ng okoy, manang? Okoy? Yan ba yung may hipon? Ayaw ko po ng may hipon, manang. Okay lang po ba kung gulay na lang po lahat? Tanong ko sa kanya. Sige, gagawan kita. Marami naman tayong gulay na pwedeng gawin. Mukhang may craving ng baby. Nakangiting sabi niya sa akin. Kaya nga po, manang, nas okay na po ito kay isang asawa kong cravings ko. Pabiro na sabi ko sa kanya. Sure ako na gustong-gusto ni Colton dahil pabor sa kanya, nakangiti na sabi ni Manang. Tama ka po Manang, pero maiba ako iha. Alam kong paiba-ibang mood mo dahil sa pagbubuntis mo. Pero sana hindi mawalan tiwala mo sa asawa mo, sabi niya sa akin. Opo Manang, nadala lang ako ng selos ko doon sa mga pictures kanina. Sabi ko sa kanya, naniniwala ko na mahal ka ng asawa mo at wala siyang dahilan para lokohin ka o ipagpalit sa iba dahil nasa iyo ng lahat ng katangian na isang mabuting babae. Kaya ano pa bang hahanapin niya? Total package ka na. Nakangiti na sabi niya at pinuri niya pa ako. Ate, nasa labas pong bruha, sabi sa akin ng bago naming katulong na sa sailing. Talagang pumunta pa siya dito. Nainis na bulalas ko. Desperado na siya, kaya siya ganyan, sabi sa akin ni Manang. Wala siyang makukuha sa akin dahil akin lang sila, Manang. Matatag na sambit ko bago ko lumabas dito sa kusina para puntahan ng babaeng desperada. Why are you here? Tanong ko kagad sa kanya nang pagbuksan ko siya ng gate.